kami, Holy Spirit, to be with us hanggang sa matapos ang gawain mo, Panginoon, sa umaga, sa tanghaling ito, sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo po kami, tabihan mo po ang bawat isa, Panginoon God, ng iyong banal na Espiritu. At hayaan mo nga po, Panginoon, na ang iyong apoy, Panginoon, ang banal na apoy ng Espiritu Santo ay madama ng bawat isa habang kami ay nakikinig ng iyong salita, Panginoon God. Salamat sa buhay ng bawat isa na dumako ngayon para makapakinig, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan ng God. Lord, salamat po, Panginoon, kung sino man ang may mga karamdaman, sino man ang may mga kabigatan na dumating ngayon, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, na ang salita mo na kanilang mapapakinggan ay tunay nga, Panginoon. Ito'y magbibigay sa kanila ng encouragement, magbibigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon God, sa pananampalataya, Panginoon God. Lord, salamat po, Panginoon. Iniaalay ko po sa iyo ang aking buhay, Panginoon God. Ako'y patuloy na nagpapakumbaba, nagpapasakop sa iyong Santong Espiritu, Panginoon God. Lord, inaamin ko po, Panginoon, na hindi ko ito kaya kung wala ka sa akin, Panginoon God. Let your Holy Spirit move. Let your Holy Spirit, Panginoon, mangusap sa bawat isang po sa amin, Panginoon. Anoint your word, O Father God. At salamat po, Panginoon, na ang mga puso ng bawat isa ay tunay nga, Lord, na i-prepare na, Panginoon God, sa aming pag-aawitan, na i-prepare na ang aming puso na matamnan ng iyong mga salita, Panginoon God. Salamat po, Panginoon, na Lord, we expect something best is going to happen today. Na hindi mo po hahayaan, Panginoon Lord God, na ma-miss namin ang bawat salita mo, Panginoon God. Ang bawat pagpapala mo, ang bawat pangako mo na ibibigay mo sa amin, Panginoon God. Open our spiritual ears, O God. Open our spiritual eyes. Open our spiritual heart, O Father God, Lord. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang pangunawa ay pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Tinatanggap po namin, Panginoon God, ang katagumpayan ngayon pa lang, Panginoon God. Sa pangalan ni Jesus, ang Lord, patuloy mo kami lukuban ng iyong banal na Espiritu, ng iyong banal na dugo, at huwag mo pong hayaan, Panginoon, na kami ay madistract sa gawa ng kaaway, Panginoon God. Thank you, Father God, for your holy blood. Thank you for your most precious blood na siya maglulukob sa amin, Panginoon Lord God. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong topic today, as we celebrate our Sabbath day, is all about Thanksgiving. Amen. Praise God. So pag narinig po natin yung word of na Thanksgiving, ano po yung pumapasok sa ating kaisipan? Ano po yung pagkaunawa natin sa Thanksgiving? Sa word na Thanksgiving. Amen. Praise God. So ito yung, ng Thanksgiving po, ito yung pasasalamat natin. Hindi lamang po pasasalamat na may kasamang pagpupuri at gawa sa ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. Praise God. So, alam po natin mga kapatid na ang Thanksgiving po ay laging sineselebrate everywhere in the world. America, Pilipinas, wherever. At sa maging sa ating mga Christians, di ba nagkakaroon tayo ng Thanksgiving party? Pag sinabi nating Thanksgiving party, anong nangyayari? Nandun yung kagalakan. Amen? Amen. Nandun yung kasiglahan sa ating sa celebrate ng Thanksgiving. Amen po ba? Praise God. At sinabi po ng Panginoon sa kanyang salita, ang ating pong main text ay mababasa po sa Psalms chapter 100 verses 1 to 5. Amen. Purihin ang Diyos. Kung wala po kayong mga Bible, nandyan na po sa ating LED. Huwag na nyo na pong hawakan ng yung mga cellphone. Tayo na po ay tumingin sa ating LED. Amen. Purihin ang Diyos. Sabay-sabay po nating basahin. Amen. Verse 1. Shout with joy to the Lord with all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Hallelujah. Acknowledge that the Lord is God. He made us. Amen. And we are His. Tayo po ay sa Panginoon. We are His people and the sheep of pasture. Amen. Enter His gates with thanksgiving. Ito, nasabi na naman po, thanksgiving. And His court with praise. Amen. Give thanks to Him. Bless His name. Amen. So napakaganda po yung sinabi niya dito sa verse 5. For the Lord is good,
His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Amen. Hindi lamang po nung henerasyon nila ng ating mga ninuno, nila Adan, Eva, Moises, Abraham, Jacob, kung sino pa, yung mga anak ng Panginoon, mga lingkod ng Panginoon, in all generations. Kasama po tayo doon. Kaya yun po yung napakagandang ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. At sinabi niya po din po sa 1 Thessalonica, babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi po niya dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi ng Panginoon, magpasalamat daw po tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang po every Thanksgiving party, every day, we give thanks to God. Dahil everyday, nakakatanggap po tayo ng pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Sino bang hindi nakakatanggap ng pagpapala ng Lord? Sino ang blessed na blessed? Amen! Purihin ang Diyos. Amen. So napakadaming pagpapala ang ating mga natanggap sa ating Panginoon. As we celebrate this coming Easter Day, sa holiday, dito na naman po natin alalahanin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dahil sa ating kaligtasan. Napaka-halaga na tayo magpasalamat. We are saved. Binigyan niya tayo ng salvation. Meron na tayong pag-asa for our eternal life. Amen po ba? Hindi po ba kayo excited doon? Amen. Amen. So napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? And now, balikan po natin yung ating main text sa Psalms chapter 100 at bubulay-bulayan po natin yan isa-isa. Amen. Titingnan natin kung ano yung mga sinabi dito na nga dapat natin gawin or yung mga actions natin as we give thanks to God. Amen po. Ang sabi, Psalms 100 verse 1, ang sabi po niya dyan, shout with joy. Amen. And thanksgiving is all about excitement. Excited ka ba? Amen. Excited ka ba sa mga pagpapalang tinanggap mo sa Panginoon? Amen. Hallelujah. So kung tayo po ay excited sa mga pagpapala, sa buhay na walang hanggan na ating tinanggap sa Panginoon, dapat we're going to shout with joy. Amen. Excited tayo. We shout for joy in singing praises to Him. Bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi lamang po basta-basta pasasalamat ang sinabi ng Panginoon. May kasamang pagpupuri. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. So God created us people of emotion. Ewan ko lang kung sino dito ang walang emosyon. Lahat po tayo may emotion. Amen. Hallelujah. So kung mayroon tayong mga natatanggap na pagpapala, ang sabi nga po dun sa kanta, count your blessing one by one. Count your blessing, what the Lord has done. Sa pagka-count ba natin ng ating mga blessings, malungkot ba tayo? Di ba? Excited tayo. Kung tayo po ay nakakatanggap ng regalo o bonus sa ating mga amo, ano po yung reaction natin? Excited tayo, di ba? Napapaluntad tayo sa tanong sa tuwa at napapaawit tayo ng papuri sa Panginoon. Sinong nakakaranas ng gano'n? Amen. Hallelujah. Hindi kayo nag-iisa, kasama niyo ako. Huwag niyo akong iwan. Amen. Purihan ng Diyos. So napakaganda na talaga pong tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Be excited. Amen. Kung tayo po ay excited or binibigay natin yung the best natin sa ating mga amo, masigit sa Panginoon. Amen. Praise God. Ang sabi nga po niya sa Psalm 66 verses 1 to 2, shout for joy to God. Oh, sinabi na naman ng Panginoon, shout for joy. Hindi lamang shout to the Lord, may kasamang joy. Amen. All the earth. Sino ba ang wala sa mundo? Kabilang ba tayo sa mundo? Amen. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. So sa lahat ng ating pasasalamat sa Panginoon, may kaakibat or may kasama na pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? At ang pangalawa po, Thanksgiving is all about service. Ang sabi niya sa verse 2, serve the Lord with gladness.
Amen? Paano po tayo nagsiserve sa Panginoon? Tayo po ba ay nagsiserve dahil tayo napipilitan na lang? Tayo po ba ay nagsiserve para lang mapagbigyan kung ano yung sinabi ni Pastor sa atin na ating gagawin? Amen? Ang sabi ng Panginoon, serve the Lord with gladness. Na dapat nandun yung kagalakan pa rin natin na mag-serve sa Panginoon. Doon merong marami ang pinapagawa ang Panginoon sa atin. Sinabi niya tayo humayo, tayo mag-invite, tayo mag-akay ng mga ligaw na kaluluwa. Dapat nandun yung kagalakan natin. Paano po makikita ng mga inaakay natin kung ang mukha natin ay para tayong Biyernes Santo? Amen? Hallelujah. So we need to serve the Lord with gladness. Hallelujah. Nung tinanggap natin yung kaligtasan mula sa Panginoon, nalungkot ka ba, kapatid, nung natanggap natin yung buhay na walang hanggan na binigay ng Panginoon nung siya po ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo? Doon siya po ay nasaktan, hinagupit. Ito ay para sa bawat isa sa atin, para sa ating kaligtasan. So we need to serve the Lord with gladness. Amen. Lagi po nating isaalang-alang ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvary. He did this because of you. He did this because of me. Para sa akin at para sa iyo. Para sa ating lahat. At ito yung pili ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa Panginoon, tayo po ay mag-serve sa Panginoon. Amen? Hindi lamang yung, thank you Lord. Kundi mag-serve tayo. Samahan po natin ng pag-serve sa Panginoon. Amen po ba? Amen. The Bible proclaims one of the deepest desire of God from us as His servant is to serve Him. Wala na pong iba. Kaya tayo tinawag, kaya tayo pinili para tayo ang magsilbi at hindi po tayo ang pagsilbihan. Amen po ba? Hallelujah. Sinabi po niya yan sa Deuteronomy chapter 10 verse 13 sa mga Israelites. Hallelujah. Sabi niya, now Israel, fear the Lord your God. Sino ba ang God mo? May takot ba tayo sa Panginoon? Amen. Walk in His ways and love Him. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita. At alam ko, hindi lamang po ang mga Israelites ang kinausap ng Panginoon. Ngayon, kinakausap din po tayo ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo? Amen? Ang sabi po niya dito, and serve to the Lord your God with all your heart, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. And keep His commandments. Napakadaming commandments ng Panginoon. Ang command niya sa Mateo 18 or Mateo 20, 18 to 20. Ano ba yung binibigay sa atin ng Panginoon na command na ito? Sa Mateo. Seek and save the lost. Amen? We need to seek and save the lost. Tayo ay pinili ng Panginoon. Tayo magsuserve sa Panginoon. Tayo gagamitin ng Panginoon bilang pasasalamat natin sa mga kabutihan, sa pagkaligtas natin mula sa kapahamakan. Paghahango sa atin ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa Kanyang liwanag. We need to serve. Ito yung bilin ng Panginoon sa atin. At hindi lamang po sa mga Israelites. Ang sabi din niya po sa Exodus chapter 7 verse 16. Let my people go. Sino ba ang people ng Lord dito? Itaas ang kamay. Amen. Amen. Parang hindi tayo excited na magtaas ng kamay. Kanina sinabi excited tayo. Sa pagpapala lang po ba tayo excited? How about serving God? Hindi na ba tayo excited? Amen. Amen. Itaas ang kamay ang anak ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan po natin kumbinsihin ang sarili natin at ang Panginoon na tayo anak ng Diyos. Amen. Ang sabi po niya dito sa Exodus 7:16, let my people go, that they may serve me in the wilderness. Ano po yung wilderness dito? It represents yung mga pagsubok po na ating pinagdadaanan.
Kapag may pagsubok tayo mga kapatid, hindi po tayo exempted sa pag-serve. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, si kapatid muna ang maghayo kasi may sakit ako. Alam niyo po, these few weeks talagang inatake ako ng kaaway. Pero this word of God, talagang tumimo sa aking puso. Let my people go, sabi niya. Doon nagkaroon ako ng karamdaman sa aking kamay. Kagabi talagang hindi ako makatulog, ubo ako ng ubo, sipon, magkasabay-sabay na yan, talagang hindi talaga ako pinatulog. Pero nag-pray ako sa Lord, Lord, hindi ito maging hadlang. Bagaman ako'y may sakit, hindi ito maging hadlang upang gawin ko kung ano yung pinapagawa mo sa akin. Amen. And glory to God. I am here right in front of you, serving the Lord, sharing the Word of God. Amen? So wag po tayong magsabi sa Panginoon na, Lord, wag na muna ako. Ang dami kong problema sa aking pamilya. Kulang ang pamasahe ko, Lord. Kailangan ko magbayad sa ganito, Lord. Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng trabaho. We don't have any exemption in serving the Lord. Amen po ba? Amen. Praise God. Ang sabi din niya po dun sa New Testament, Jesus also told us, kasama na tayo doon sa New Testament, to make service to God be our priority. Priority ba natin si Lord? Amen. Priority ba natin ang ating mga trabaho? Or ang ating mga pinagkakaabalahan? O yung mga blessings na tinanggap natin? Priority ba natin na ito'y palaguin? Or priority natin na mag-serve dun sa blessor sa nagbigay sa atin ng mga pagpapala? Amen? Sa Mateo 6:24, sabi niya, no one can serve two masters. Yes. Kailangan nating piliin na mag-serve sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. Kung tayo po ay mag-serve sa Lord, ulitin ko po, mag-serve tayo with gladness. Kasi kung nag-serve tayo without gladness o walang kagalakan sa ating puso, it's useless. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi malulungkot si Lord. Kasi ang sabi niya sa atin, with gladness eh. Sige na nga, gawin ko na nga para matapos na. God doesn't want that kind of expression, kind of action. As we give thanks to God sa mga pagpapala na ating tinanggap sa ating eternal life, ang sabi po niya, mag-serve tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. And sa verse 2 pa rin, dun sa come into His presence with singing. Come. Ito yung thanksgiving about journey. Ito yung paglapit natin sa ating Panginoon. God says, come. It is an invitation, mga kapatid. Ini-invite tayo ng Panginoon. Kung tayo ay nagugulumihanan, kung tayo ay nagkakaroon ng karamdaman, kung tayo ay maraming mga problema, God told us to come into His presence with singing. Amen. Ang sabi po niya yan sa Mateo 11:28, come to me, who are you? Ang sabi niya tayo. Kung sino yung nabibigatan, nahihirapan, and I will give you rest. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa nagugulingahan ng nating mga pag-iisip. So sa pamamagitan po ng ating pagpasasalamat sa Panginoon, tayo po ay lumapit. Huwag tayong lumayo sa Lord. Ang nakakalungkot mga kapatid, ang daming lumalayo. Pagdating na sa mga pagsubok, ang dami nang umaayaw sa Lord. Amen po ba? Pero buti na lang, praise God, wala dito yon. Amen? Lahat tayo ay nagsuserve sa Panginoon. Tayo ay lumalapit sa Panginoon with thanksgiving and singing praises to our Lord Jesus. Amen po ba? Praise God. He wants us to serve with gladness. Gamitin po natin, gawin po natin. I-claim it Lord, mga kapatid, na ito isang pribilehiyo na makapaglingkod sa King of Kings and Lord of Lords. Kung nakakadaupang palad natin
yung presidente natin sa Pilipinas, or kahit man lang sabihin natin, nakasalubong natin, di ba? Nandun yung ano mo, nagalakan mo. Natutuwa ka dahil na-meet mo si presidente or kung sino yung iniidolo. And hopefully wala pong nag-idol sa atin. Amen po ba? Praise God. So, take it as a privilege to serve the Lord with gladness. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Bilang pasasalamat natin sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Come, sabi niya. Kaanyayan ng Panginoon. Tayong lahat ay lumapit. At sinabi din niya po sa Mateo chapter 8, verse 28, napakaganda po yung sinabi niya doon, na marami ang lalapit sa mga anak ng Diyos, na sila Abraham, Jacob, at sila'y nakikipagkaisa sa langit. Nakikipagdiwang sa langit. So, di ba napaka-excited yun? Excited ka ba na mangyari yun? Na makakasalamuhan natin ang mga ninuno natin, sila Abraham, si David, at kung sinong mga anak ng Panginoon, na makasalamuhan natin sila mismo sa heaven. Hello? Hindi po ba tayo excited doon? And we know kung paano po nag-serve ang ating mga ninuno noon. Sila Abraham. Hindi po rin po sila exempted sa mga pagsubok, lalong-lalo na si Job. Ang daming pinagdaanan ni Job. Pero hindi siya sumuko na naglingkod sa Panginoon. Kung naalala po natin, kinuha, namatay lahat ng pamilya niya. Siya lang ang naiwan. Lahat ng ari-arian nawala. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya lumayo sa Panginoon. Nag-continue siya na mag-serve sa Panginoon. Amen. So kung meron man tayong mga pinagdadaanan, mga kapatid, sabi ng Lord, come. Lumapit ka lang. God is willing. Open arms na tayo lumapit sa ating Panginoon. Yes. Kung ang sabi mo, Lord, ang dami kong kasalanan, ayaw kong lumapit sa iyo, nahihiya ako. No. Gustong-gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Kahit tayo ay kasinumi ng putik, ang pangako ng Panginoon, tayo gagawing busila. Amen. Patatawarin niya ang lahat ng ating mga kasalanan kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Yes. It's an invitation. Tapos na yun mga kapatid. Yung kasalanan po natin, tinapos na ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil hindi tayo excited. Hallelujah! Praise God! Kulang pa ba na blessing yon na tinanggap natin sa Panginoon? Ang alam ko, kulang ang buhay natin para magpasalamat sa napakadakilang ginawa ng Diyos sa atin. Ang ating Panginoong Diyos, binigay niya yung bugtong ng anak. Para sa iyo, para sa akin, para tayo maligtas. Para tayo ay gumaling sa lahat ng ating mga sakit. Para tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Wala pong hindi kayang patawarin ng Panginoon na kasalanan po natin. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Yes. Amen. Kung tayo po ay magpapakumbaba sa Panginoon, we humble down ourselves and commit our life to Him, to serve Him. Hindi ka po papahiyain ng Panginoon. Yung forgiveness ng Panginoon, laging open yan, mga kapatid. Yes. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. And next, thanksgiving is about understanding. It's all about acknowledging. Acknowledgement. Tingnan po natin sa verse 3. Pakibasa po. Acknowledge the Lord. He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. So tayo po ay anak ng Diyos. Sana makumbinsi ka na, kapatid, na ikaw ay anak ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Puri ng Diyos. I-acknowledge po natin yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvary. Sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, i-acknowledge mo po, ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Yes. Amen. He is God. Siya lang ang karapat-dapat nating papurihan. Siya lang ang karapat-dapat nating sambahin. At
At higit sa lahat, siya lang yung karapat-dapat natin na pagsilbihan. Yes. Acknowledge Him. I-acknowledge natin yung ginawa, yung sakripisyo ng Panginoon. Amen po ba? At sa verse na ito, meron po tayong dalawang kailangang malaman. Una, sabi niya, God made us. Yes. Hindi po yung sarili natin ang gumawa sa atin. Though meron tayong mga bagay na tayo nagkukontrol sa sarili natin, or tayo yung nagdidesisyon kung ano yung gusto natin, kung ano yung nais natin. Always remember that God is the ultimately in control of our life. Amen po ba? Amen. Kasi sabi niya sa Psalms 139, verse 13. Sinong nakakaalam ng verse na to? He knew us before we were formed in our mother's womb. Kilala na tayo ng Panginoon. Alam na ng Panginoon everything about us in details. Bilang ng buhok natin. Yung hininga natin, lahat, walang hindi alam ang Panginoon dahil siya nga ang gawa sa atin. Amen po ba? Amen. We are His people. And we are His sheep. Yes. Amen. Kung tayo po ay sheep, sino ang natin? Pastor. Jesus. Ang ating Panginoong Jesus. Amen? We belong to Him. He created us. At wala tayong karapatan, mga kapatid, na tayo mismo, tayo lang ang mag-control o mag-desisyon sa ating sarili. Amen? Bilang pasasalamat natin sa ating Panginoon, we need to know that God is our Lord. Amen. Can we say Jesus Christ is Lord over my life? Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Ang nakakalungkot lang mga kapatid na nangyayari ngayon sa mundo, alam ko namang hindi po ito lingid sa inyo, na madami na tayong nababalitaan. Mga transgender. Pilit nilang pinapalitan yung kanilang mga pisikal na sarili. It is against the will of God. Amen po ba? Kung ano yung pagka-create ng Panginoon sa atin, yun tayo. Ang dami, gumagastos sila ng milyon-milyon para lang palitan yung physical appearance nila. Pero, alalahanin po natin, God is always have the last say. Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Amen? Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga sarili. We are God's possession. Possession tayo ng Panginoon. Pag-aari tayo ng Panginoon. Hindi natin pag-aari ang ating sarili. Ultimo ang ating hininga. Pag binawi na ng Panginoon, wala na tayong magagawa. Amen po ba? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Na siya yung Diyos sa buhay natin. Amen. Nung tinanggap natin bilang ating tagapagligtas sa ating mga buhay. Amen? Bakit nangyayari yung mga ganon na pinapalitan nila yung mga sarili nilang katawan? It is because of pride. Yes. Nakapasok ang pride. Pinaliwala nila yung ginawa ng Panginoon. Yung pagka-create sa kanila ng Panginoon. We need to know that we are God's possession, not ours. Hindi ang sarili natin. And we need to understand, mga kapatid, that there is no place for self-sufficiency or pride when we come before God with thanksgiving. Kung tayo po ay nagpapakumbaba, at kung tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon na magpasalamat, ang nais ng Diyos, nandun yung kababaang loob. Amen. Ayaw ng Panginoon ang pride. Yan yung hate ng Panginoon. Amen? Yes. Praise God. Hallelujah. At next po, ang sabi niya po dito sa verse 4. Enter His gates with thanksgiving and His court with praise. Amen. Thanksgiving is all about standing before God. We need to enter into His courts. Nasaan ba ang court ng Panginoon? Nasaan ang templo ng Panginoon? Dito. Amen. Enter His court with praise and thanksgiving. May pasasalamat. Ang sabi po niya sa Tagalog, napakaganda.
kayo'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Amen? Hindi po natin masasabi or hindi natin pwedeng sabihin kay pastor, hindi ako makakapunta ngayon sa church. Pwede po bang ikaw na lang magpasalamat para sa akin? Pwede ba yun? Hello? Binibili natin si pastor o si sister. Ikaw na lang, sister, ang magpasalamat sa akin kasi wala ako ngayon sa church. May lakad ako. May importante akong gagawin. Napaka-importante po ang ating pagdalo sa gawain ng Panginoon. Dahil dito natin na ibibigay yung the best na papuri, pag-awit, pagsamba, pagsayaw, lahat. Tayo ay malaya. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, enter His gates with thanksgiving Amen. and His courts with praise. Sumamba sa ating Diyos. Ang dami po nating dapat ipagpasalamat, mga kapatid. Mga pagpapala natin. Hallelujah. Praise God. Ang sabi niya sa Psalms 95 verse 2, let us enter His presence with thanksgiving. Let us shout. Andiyan na naman ang shout. Shout out to Him in celebration. Amen. Kung tayo ay nagse-celebrate, hindi, sino po ba ang hindi napapahiyaw? Sino po ang hindi napapasigaw? Meron po ba dito? Shout for joy, all the earth. Ganun lang po ba tayo? Yung feelings natin parang wala. Kapag tayo ay nag-shout for joy, nandun yung excitement natin, mga kapatid. Habang tayo ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! And next, sa verse 4 pa rin, ang sabi po niya dito, give thanks to Him. Amen. Sino yung excited na mag-give sa Panginoon? Amen. Giving thanks to God is an act of our sacrifice. Yes. Thanksgiving is all about sacrifice. Sinasakripisyo natin ang ating sarili, ang ating talento, ang ating time, higit sa lahat ang bulsa. Amen. Hello? Amen. Praise God. Sacrifice. Ito na tayo sa sacrifice. Amen. Alalahanin po natin yung sacrifice ni Jesus Christ. Napaka-dakila. Walang katumbas yung sakripisyo ng Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon sa Romans 12:1, sino nakakaalam dito? Romans 12:1, we need to offer our bodies as a living sacrifice. Yun ang sabi ng Lord, hindi po ako. We give our bodies as a living sacrifice. Ano ibig sabihin natin ito? Yung sinabi ng Panginoon na humayo ka, magpagamit po tayo. Humayo po tayo. Yung talento na binigay sa iyo ng Panginoon at sa akin, gamitin po natin for His glory at hindi para sa atin. Hallelujah! Yung acceptable to God. At ito yung spiritual nating pag-worship, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So kasama po yung giving of our tithes. Amen. Amen! Hallelujah! Parang wala nang umaayon doon ah. Pagdating sa giving, humina. Kanina, pag tinanong ko kayo kung sino excited sa mga blessing, lahat tayo masigla na nag-amen. Ngayon, pagdating sa giving, tahimik ang bayan. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, ang pagbibigay, hindi ito kabigatan sa atin. Amen. Ang pagbibigay po natin ay bilang pasasalamat natin sa lahat ng ating mga tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Ang dami nating hinihingi sa Lord eh. Lord, give me this one, give me that one. I need this one, I need that one. Pero yung kaisa-isang sinabi ng Lord, give your tithes, bring your tithes into my temple para may magamit. Pero anong nangyayari?
Parang sinardahan natin yung tenga natin. And I believe, wala dito yon. Amen! Lahat tayo dito ay tither! Amen! Dahil tither tayo are more blessed. Sino naniniwala doon? Amen. Yun ang sinabi ng Lord. The more you give, the more you bless. The more you receive. Eh yung 10% na binigay natin, ano bang sinabi ng Panginoon? Ano bang pangako ng Panginoon doon? Open heaven. Windows of heaven. Ang i-open ng Lord, hindi door. Ang windows na makadami. Ang sabi niya sa New Testament, ibabalik siksik-liglig at umaapaw. 10% lang yung binigay po natin eh. 10% lang po yung ibibigay natin na sinasabi ng Panginoon. Hindi niya sinabi na bigyan mo ako ng 50%. Sa sahod mo, dapat 50-50 tayo, ha? Pag may bonus ka, dapat 50-50 tayo, ha? God didn't say that to us. Hindi niya dinidemand sa atin yung 50%, 20%, or how many percent. Only 10%. Kung marami pa po ang nagdududa sa atin about sa pagbibigay, ito po ang masasabi ko sa inyo. Basahin po natin sa Malakay 3 chapter 9. Praise God. Madam Jenny, can you please, ano po yung Malakay 3:9? Ano pong sinabi ng Panginoon? At alam ko po na ayaw po natin yon. Ang sabi ng Panginoon doon, ako'y inyong ninanakawan. Amen? Masakit yun pero totoo. Kapag hindi daw po natin binibigay ang ating ikapo, ninanakawan natin ang Diyos. At hinahadlangan din natin yung pagpapala na dapat na ibigay ng Diyos sa atin. Ang pangako niya, open heaven. Eh, hindi mo binigay yung tithes mo, eh, ayaw mo pang tanggapin yung open heaven. Siguro hindi ka pa ready. Kailan ka magiging ready na tanggapin yung pagpapala ng Panginoon? Now is the time to give our tithes. Amen! Amen. Hallelujah! Do you believe on it? Amen. Praise God. We need to give our tithes bilang pasasalamat natin. Actually, ang 10% natin, kulang pa yan, mga kapatid. Kung bilangin natin yung mga pagpapala natin, kulang ang buong linggo na magbilang ka kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano ka pinagtagumpay, kung gaano kagalingan tinanggap mo sa Panginoon, kung gaano ka iningatan sa araw-araw, kung gaano ka binigyan ng kalakasan sa everyday na pagtatrabaho po natin sa ating mga amo. Amen? Hallelujah! Praise God! Ay, ibigay po natin. Huwag po tayong manghinayang sa 10%. Pangako lang, Lord, yan. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Amen. We need to do is to believe and trust the Lord. Amen. Pangako lang, Lord, yan. Kung ikaw ay naghihikahos, ibigay mo kung magkano yung nasa wallet mo. And trust the Lord. Trust the Lord with all your heart, sabi ng Panginoon, and lean not on your own understanding. Amen. Hayaan mo na ang Panginoon ay gumawa ng himala sa iyo. Yung mga unexpected blessing, nais ng Diyos na iparanas sa bawat isa po sa atin. Yung susi po, ibigay natin sa Panginoon. Bilang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Praise God. At sa ating pagbibigay ng ating buhay, ng ating mga ikapo, lahat sa atin, nadidevelop po natin yung good relationship natin sa Panginoon. Tayo'y lalong napapalapit sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo nagkakaroon ng eagerness na mag-serve sa Lord. Yes. Amen? Amen. Kung nag-all out na tayo, na ibigay sa Kanya ang buhay natin. Always remember yung sinabi ng Panginoon, ako ang pumili sa iyo at hindi ka ang pumili sa akin. Amen. Sino naniniwala doon? Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Praise God. And lastly, last but not the least, ang sabi pa niya doon sa verse 4 pa rin, bless His name. Bilang pasasalamat natin sa ating Panginoon, we need to bless His name. Ano ba yung bless His name? Blessing the Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng blessing the Lord? It is an expression
of praising thankfulness. Blessing the Lord is an expression of praising thankfulness. Pasasalamat natin sa Panginoon. Ito yung admiration natin sa Lord. Amen. Sino bang ina-admire mo? May artista ka bang ina-admire? May mga vlogger ka pa bang ina-admire? Wala po dapat tayong ibang i-admire kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Yes. Amen po ba? Sapagkat siya ang lahat ng sources kung anong meron tayong mga pagpapala. Yes. We must be thankful to God. Amen? Amen. Hallelujah. Kung titingnan po natin ang buong Psalms chapter 100 from verse 1 to 4, it's all about God. It's all about the Lord. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, the name of the Lord over all the earth, sa verse 1. Sa verse 2, God wants us to serve Him. And God wants us to come. We need to come into His presence with singing. And number 3, it's all about God is our Creator. Siya lamang ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen? At sa verse 4, sabi niya, sa templo, tayo ay pumasok sa kanyang templo. Ang kanyang templo ay open wide. Tingnan nyo nga po mga kapatid, kahit nung kasagsagan ng pandemic, hindi nagsara ang church. Yes. Bagaman nalimitahan ng 2 o 4, hindi nagsara ang church. Tama. Hindi hinayaan ng Lord na magsara ang kanyang church. Dahil alam ng Diyos, kailangan natin siya. Kasi we are in the midst of that trouble. Nandun tayo sa wilderness. Kasi sakit eh. Nandun tayo sa, hindi lang ilan ang may sakit, all over the world. Lahat. And ang higit natin ipagpasalamat, bagaman tayo tinamaan, binuhay tayo ng Lord. Pinagaling tayo ng Lord. Amen? Amen. Kulang pa ba na tayo magpasalamat, i-bless natin si Lord dun sa natanggap natin yon? Amen? Ang sabi niya sa verse 5, His name is good. Lord is Napakabuti ng Panginoon. Yung inawit natin kanina, talagang napakabuti ng ating Diyos. Amen. God is kind. God is faithful in all generation. Amen. Amen. Kasama tayo doon. At maging mga henerasyon pa natin na darating kasama doon na makakaranas ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. So sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa ating Panginoon, binibless po natin siya. Amen po? Ang sabi po niya sa Psalms 103 verses 1 and 2, ito po yung last verse po natin. Ang sabi po niya dito, Bless the Lord, O my soul. Sabihan mo ang iyong kaluluwa. Bless the Lord, O my soul. And with all that is within me. Amen? Praise God. Bless His holy name. Laging sinasabi ng Panginoon, bless the Lord. Dahil sa mga pagpapalang tinanggap natin, bless the Lord. Sa verse 2, sabi niya, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag daw nating kalilimutan yung mga benefits nating tinanggap. Ano ba yung mga benefits nating natanggap mula sa Panginoon? Mga blessings natin, yung kaligtasan natin, yung kalakasan natin, lahat. Yung sahod natin mula sa ating mga employer, it's a blessing. Amen? Amen. Lahat ng mga pabor, lahat ng mga katagumpayan, blessing lahat yan mula sa Panginoon. At sinabi din niya sa verse 22, Bless the Lord in all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Amen? Hallelujah. So tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Isipin mo kung ano yung mga ginawang kabutihan ng Panginoon Diyos sa iyo. It is our time to bless His name, to give thanks to the Lord. Amen. Hallelujah.